because aangat din ang buhay mo, aasenso ka rin, and may experience mo rin itong mga blessings na to, guys. Alright? So kahit ano pa yung circumstances na ma-experience mo, kahit may mga problema ka pa, may mga challenges, again, normal yun mga kapiksi, pero malalampasan nyo rin yan, guys. Mapagtatagumpayan nyo rin yan, and blessings naman yung dadating yan, yung mga kapalit nyan. Kumbaga, bawat luha na iniiyak mo, bawat sugat na iniindam mo, may kapalit yan ng mga blessings mula sa taas, mga kapiksi. And mapagtatagumpayan nyo yan, magiging successful kayo, ma-overcome nyo lahat ng pighati, and aangat din yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. So i-mind nyo na to, guys, sa comment section. Mind success, mind victory, mind blessings, mind pagpapala, no? At saka magba-manifest yung mga hiling nyo, mga kapiksi, no? Hello guys, hello Aquarius, Happy New Year, Happy 2024 sa inyo, guys. Ang video na to ay para sa inyong 2024 kapalaran. Again, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Dito sa spread na to, mga kapiksi, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. So, meron tayong compromise. Meron tayong it's up to you. And meron tayong recovery, mga kapiksi. Unahin natin to, guys, no, kasi napakaganda nitong mensahe na to. Recovery, guys, ibig sabihin nito, makaka-recover kayo, makakabawi kayo, okay? Ngayong 2024, sa kahit anong aspeto ng buhay nyo, guys, lalong-lalo na sa inyong kalusugan, if meron kayong mga dinadanas or dinadamdam na hindi maganda right now, pagdating ng 2024, mga kapiksi, mararamdaman nyo talaga yung pagbawi nyo, pag-recover nyo, una sa inyong kalusugan, pagdating sa kalusugan, mental, emotional, physical, and spiritual health, dapat yan inaalagaan nyo lahat, mga kapiksi. Alright? And then sa inyo namang aspeto ng buhay, sa kabuhayan nyo, sa kaperahan nyo, mga kapiksi, even sa pag-ibig for some, maaari kayong makarecover, guys, makabawi, no? So this is a very positive indication, guys. I-mind nyo na to sa comment section, mind recovery, kung ano man yung gusto nyong ma-recover sa 2024, guys. I-make sure nyo na i-mind nyo para talagang ma-experience nyo next year. Compromise, and it's up to you, mga kapiksi. Kailangan marunong tayo makipag-usap, makipag-negotiate sa ibang tao. Kahit sa anong to, guys, kahit kanino, kahit sa ang aspeto, sa trabaho, sa negosyo, or even sa love, guys, kailangan marunong tayong makipag-usap, makipag-kompromiso. So alamin natin yung mga expectations ng ibang tao sa atin, like for example, personal relationship or sa trabaho, ganyan. Dapat tinatanong natin sa kanila kung ano yung ina-expect nila from us, and then tayo dapat ina-align din natin sa kanila kung ano yung ina-expect natin from them, okay? And then matuto kayo magkompromiso, pumagitna, ganyan, magkaroon ng agreement para maging patas, kumbaga, no? Patas sa inyo, patas sa kanila, everybody win-win, mga kapiksi. Alright? And then for some of you, guys, listen to your intuition, no? Magdasal kayo, tingnan nyo yung kanyang kamay, nakahawak sa kanyang dibdib, mga kapiksi. So ito'y reminder na makinig kayo sa inyong intuition. Magdasal, yung inyong pagdadasal, mga kapiksi, gagabayan kayo ng inyong mga gabay, using your intuition, para hindi kayo maligaw ng landas, para maging, kumbaga, para maging maayos yung iyong pupuntahan, kayo, gagabayan kayo ng inyong mga guides sa tamang landas, mga kapiksi. Alright? So at the end of the day, kayo pa rin yan, kayo pa rin yung masusunod. Listen to yourself, listen to your intuition, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak. Alright? Okay, so yan yung mga mensahe sa inyo, guys, ng inyong mga gabay ngayong 2024. I-comment nyo sa baba if naka-resonate kayo, and yung mga pinapamain ko, i-mind nyo na. Ngayon naman, guys, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong
2024. Isha-shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, mag-avail na kayo ng course guys. Sobrang ganda talaga niyan. Magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo kapag natutunan nyo yan. And may mga ongoing promos and discounts din tayo. So, for updated promos, mag-send lang kayo ng email mga kapiksi. Alright? So, Aquarius guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Medyo mahaba lang yung reading natin guys kasi per month, per quarter yung ating gagawin. So, itong unang spread na to ay para sa inyong first quarter mga kapiksi. So, ito yung January, February, and then March. Pero, anytime sa buong first quarter, pwede nyong maranasan or pwede nyo ma-experience itong mga energies na to. Ito guys, combination ng positive and negative energy. May mga negative energies tayo na nakikita dito. Unahin natin yung negative energies mga kapiksi. For some of you, maaari kayo nagkakaroon ng conflict pagdating and parang meron kayong conflict with another person mga kapiksi, lalo na pagdating sa pera. So parang nagkakaroon kayo ng miscommunication, misunderstanding. Kaya lumalabas dito guys yung message na compromise, no? Kasi parang sinasabi dito na makipag-usap kayo ng maayos. Yan yung mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, diba? Kasi maaari kayong magkaroon ng conflict with another person dahil sa pera. So, mag-ingat kayo guys dun sa mga, pagdating sa pera, syempre yung mga pinapautang nyo, pinapahiraman nyo ng pera, yung mga pinag-i-investan nyo rin, diba? Sometimes kasi nag-i-invest tayo sa mga bagay kasi in-invite tayo ng mga friends natin, i-refer tayo ng kakilala natin, pero hindi natin alam na scam pala or nanloloko pala, ganyan. So, make sure na maging wise kayo guys pagdating sa paglalabas ng pera. For some of you, maaaring maka-experience din kayo ng konting financial struggle. Yung conflict na yun guys, merong strong air sign energy dito, so maaaring air sign din yung person na magkakaroon ka ng conflict sa pera. Or for some of you naman, this may be a conflict with yourself din. Ibig sabihin parang meron kang conflict sa sarili mo na hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo. So parang hindi mo alam kung saan ka pupunta or kung ano talaga yung gusto mong mangyari when it comes to your financial aspect. So ask yourself guys, ano ba talaga yung gusto mong gawin? Ano ba talaga yung gusto mong marating? Ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve? And then, kailangan maging decisive ka, maging firm ka sa iyong desisyon para makakita ka ng progress sa iyong kabuhayan. Alright? On the good side naman mga kapiksi, may mga bagong opportunities naman no, na dadating sa inyo pagdating sa kaperahan. So, imay nyo na tong mga new opportunities, new beginnings na to guys pagdating sa inyong kaperahan. So, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, bagong side hustle. Pero I'm sensing na this is something na hindi nyo pa talaga na-experience before. So, parang fresh na experience siya para sa inyong mga kapiksi. Nakikita din natin na for some of you, if you are waiting for some kind of good news, lalo na kung meron kayong mga inaantay na balita sa mga in-applyan nyo, kung meron kayong mga pending applications, pwedeng local or pwedeng abroad, ganyan, matatanggap nyo na yung mga balita na yun mga kapiksi. Alright? And for some of you, parang mas you will feel, yung iba sa nyo, especially guys, if nagbabala kayo na mag-freelancing, yung independent ba, mag-home-based, ganyan, yung kumbaga parang sarili mo na yung oras mo, hindi ka na employed ng, kumbaga parang hindi ka legally bind sa isang kontrata, ganyan.
parang flexible, nararamdaman ko yung pagiging flexible nyo. So, yung iba sa inyo baka nag-freelancing kayo, baka nag-home base kayo na parang you have multiple clients, ganyan. Pero parang hindi na kayo nakatali lang sa isang kumpanya. So, meron kayong some kind of freedom, no, na ma-experience ngayong first quarter, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate ka, this is something that you should look forward, especially yung mga bagong experience or bagong opportunities pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. Second quarter, guys, April, May, June. Mag-ingat kayo sa mga manloloko, guys, no? Lumabas yung ating this is a thief energy, a scammer energy, manloloko energy, betrayal energy, mga kapiksi. This is something na someone na very toxic. And maaari kayo meron kayong trust issue with this person. So again, guys, yung reminder, magkaroon kayo ng may mga opportunities na dadating sa inyo, pero hindi lahat ng opportunities na dadating sa inyo ay ginto. So, maaaring may kasamang tanso. Yan, ibig sabihin, yung mga opportunities na dadating sa inyo, salain nyong mabuti, i-filter nyong mabuti, okay? Make sure na pinag-aaralan nyo, make sure na nagsasaliksik kayo, guys, dyan sa mga opportunities na yan. Kasi, ito yung nakikita natin, yung sinasabi natin conflict kanina na baka mamaya may scam kayo. So, make sure na mag-ingat kayo, mga kapiksi. For some of you guys, parang medyo na napapraning yung iba sa inyo kasi parang feeling nyo stagnant yung buhay nyo. For some of you, parang I'm sensing na parang stagnant. Pag sinabing stagnant, na stuck, ganyan. Hindi makawala, hindi umuusad, no? Yung iba, parang feeling nyo, hindi kayo umuusad. And you may be dealing with a very toxic situation. For some of you, maaring maramdaman nyo na may pagka-toxic yung sitwasyon nyo. Pwedeng sa trabaho ito, mga kapiksi. Or pwedeng sa relasyon, kasi sa relationship nakikita natin na maaaring nagkakaroon kayo ng trust issue with your partner or specific person, tapos parang very toxic yung relationship nyo, na nagkakaroon ng duda, maaaring may betrayal issue din kayo ng person mo, may mga tawag dito, energy ng pagsisinungaling, dishonest, disloyal for some. Ganyan, mga kapiksi. And parang yung person mo, for some of you, pagdating sa love life, no, parang hindi siya masyadong committed, mga kapiksi. This person, parang gusto niya na malaya, ganyan. And yun yung mga nagbibigay sa inyo ng parang sakit ng ulo, or parang dahil doon kayo nagkakaroon kayo ng trust issue with this person, mga kapiksi. If you are in a relationship, guys, lumalabas lahat yung itong totoong ugali nitong person na to, guys. Alright? Pero nakikita naman natin pagdating naman sa kaperahan, guys, maganda naman yung daloy ng pera nyo. Second quarter, may mga papasok na pera. Yung iba sa nyo, guys, kung kayo ay nag-aalkansya or nagsisave or nag-i-invest, parang nag-mature na yung mga investment nyo. Di ba pagka may investment, may mga interest yan. So parang feeling ko nag-mature na yung mga investment nyo. And parang I'm sensing na nire-reinvest nyo din sila. So compounding, ganyan. So that's good for you pagdating naman sa kaperahan nyo, mga kapiksi. And for some of you, you will feel, mararamdaman nyo yung mga good karma, no? From the heaven, mga kapiksi. Especially kung talagang you are focused on creating good intentions, making good intentions, talagang good karma yung mga babalik sa inyo. So i-mind nyo to, guys, yung mga good karma and opportunities, kasi may mga opportunities naman talaga na dadating sa inyo, mga kapiksi. Yun nga lang sabi ko, i-filter nyo, kasi dun sa mga opportunities na yun, hindi siya puro ginto, no? May mga tanso din, mga kapiksi. Third quarter, guys, ito na, guys, no? Yeah. So, nandito na lumalabas yung mga blessings, mga kapiksi. So, imay nyo na itong mga blessings na to. Itong mga blessings na to, guys, ito'y resulta, bunga ng inyong walang sawang pagsisikap sa buhay. Angel number 333, angel number
888 guys. Check nyo yung mga ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Unahin muna natin yung negative guys kasi may mga negative energies tayo dito. May mga emotional pain kayo na pinagdadaanan. Yung mga emotional pain, yun ay dahil sa mga negative circumstances nyo, no? Ibig sabihin pagka may mga pagsubok kayo sa buhay nyo, maaari kayo maka-experience sa mga pagsubok, and dahil sa mga pagsubok na yun, normal lang guys yung pagsubok ha. Bahagi ng buhay yon. Yun yung pamamaraan ng universe para mag-grow kayo, matuto kayo ng mga lessons in life. So, pero kahit na may mga, at saka yung mga negative na nangyayari sa inyo guys, parang masyado nyo silang pinipersonal, and it's creating this limiting belief in your subconscious mind. So, wag kayo masyado mag-spiral guys sa mga negative na sitwasyon, no? Sabihin nyo lang, this too shall pass, lilipas din to. Wag nyo siyang i-accept as truth kasi pwede nyo naman siyang ma-overcome, and you will definitely overcome those mga kapiksi. If in case na maka-experience kayo ng problema sa 2024, wag kayo mag-alala kasi malalampasan nyo siya. Pero wag kayo masyadong mag-spiral. Ibig sabihin, wag nyo masyadong personalin. Sabihin nyo lang, this too shall pass. Ibig sabihin nun, lilipas din ito. And every day, in every way, my life gets better and better. Magiging ma-okay din ako. Araw-araw, mas nagbabago yung buhay ko. Mas nagiging ma-okay ako. Mapupunta rin ako sa magandang kalagayan. Ganyan. So, yun yung sabihin nyo palagi if in case you're facing challenges and problems, para mas maging magaan yung pag-atake or dadala nyo ng mga problema mga kapiksi. Alright? Nakikita kasi natin yung mga hirap nyo, no? Yung iba sa inyo parang talagang nagsisikap kayo, naghihirap. Ayan, no guys, tingnan nyo yung itsura niya. Puro tinik. Nakikita nyo ba? Umiiyak siya, pero nagtatrabaho pa rin siya, duguan na, no? So, yung iba sa nyo, pwede nyo ma-experience yan, na parang you're bleeding inside, nagdudugo yung puso nyo dahil sa mga hirap ng mga pagsubok na dinadala nyo dahil sa mga responsibilities, ganyan. Pero you just have to keep on going mga kapiksi, okay? Because aangat din ang buhay mo, aasenso ka rin, and may experience mo rin itong mga blessings na to guys. Alright? So kahit ano pa yung circumstances na ma-experience mo, kahit may mga problema ka pa, may mga challenges, again, normal yun mga kapiksi, pero malalampasan nyo rin yan guys, mapagtatagumpayan nyo rin yan, and blessings naman yung dadating yan, yung mga kapalit nyan. Kumbaga, bawat luha na iniiyak mo, bawat sugat na iniindam mo, may kapalit yan ng mga blessings mula sa taas mga kapiksi, and mapagtatagumpayan nyo yan, magiging successful kayo, ma-overcome nyo lahat ng pighati, and aangat din yung inyong kabuhayan mga kapiksi. So, i-mind nyo na to guys sa comment section, mind success, mind victory, mind blessings, mind pagpapala, no? At saka magba-manifest yung mga hiling nyo mga kapiksi, no? Papakitaan ka ni, kumbaga parang bibigyan ka ng rewards ni universe, parang sasabihin niya na dahil masipag ka, dahil nagpa-persist ka, ipapakita ko sa'yo na itong magic, ganyan. Pag sinabing magic manifestation, okay, ito yung regalo ko sa'yo, ito yung aginaldo ko sa'yo, ito ang mga blessings na deserve mo dahil sa mga effort mo sa buhay, okay? So, yung mga taong masisipag guys, talagang pinagpapalayan ng nasa taas, hindi kayo mawawalan mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo na yan sa baba, mga mind manifestation, mind blessings, mind success. Yung iba sa nyo guys, maaari din kayo ma-promote sa trabaho or para mag-level up yung inyong kabuhayan, trabaho, kung ano man yung source of income nyo. So, i-mind nyo na rin yan mga kapiksi, especially kung talagang mga career-oriented kayo and talagang pinupush nyo na umangat yung inyong trabaho. Yung iba guys, parang feeling ko kung hindi man dyan sa company na yan, pwede kayong lumipat ng ibang trabaho, tapos dun sa company na yun mas mataas yung sahod mo, mas maganda yung job title mo or job grade mo, ganyan. So, level up pa rin ng inyong kabuhayan. So, ito na yung last quarter mga kapiksi. Fourth quarter, October, November, December, meron tayong presence ng fire signs dito, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, ayan, nakikita natin nag-e-end yung mga
paghihirap nyo, no? So, meron kayong mga challenges, meron kayong mga problema na kakaharapin sa 2024, pero lilipas din yan, no? Mau-overcome nyo din. Matatapos din yung problema sa 2024, especially kung meron kayong mga pag-aaway sa relationship, sa kahit anong relationship guys, romantic or non-romantic relationship, and talagang magiging successful din kayo, mau-overcome nyo to guys. So, nasa inyo yung energy ng success, blessings, mga kapiksi and manifestation niya, yung mga major na aabangan nyo guys ngayong 2024. Success, blessings mga kapiksi, at saka manifestation. So, ito yung mga major energy na naramdaman natin sa buong 2024. So, i-mind mo to sa comment section, guys. Mind success, mind victory, mind blessings, mind manifestation. Yan yung mga magiging sagot sa mga problema na pinagdadaanan nyo, guys. Alright? So, matatapos din itong mga problema na to, fourth quarter, guys, no? Kung meron kayong business na tinatayo, feeling ko medyo nag-aano pa kayo, mag-uurong sulong. Yung iba sa inyo parang naghahanap kayo ng tamang tiyempo. Pero, the best time to take action is now, di ba? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, lalo na kung may mga plano naman kayo, di ba? Ang kaibahan ng mga taong nagwawagi sa taong nakakaalam ay nasa pagkilos. So, make sure na kumilos kayo mga kapiksi para mag-materialize sa inyong 3D. Kasi yung iba sa inyo parang nag-uurong sulong pa kung ano yung gagawin nyo talaga, especially sa mga kung magne-negosyo kayo or may investment kayo, ganyan. So, i-push nyo lang guys, kasi pag nag-business kayo, pag i-push nyo yung mga plano nyo regarding sa business, talagang nakikita natin yung energy ng success. Okay? Pwede kayo magtanong ng mga recommendation, suggestions sa ibang tao kung anong pwedeng gawin, ganyan, sa mga expert para maging guide, no? Pero at the end of the day, it's up to you, diba? Kaya nga lumabas tong energy na to. It's up to you. Kasi ikaw pa rin yung magdidesisyon para sa iyo, para sa ikagaganda ng buhay mo. Okay? So, learn to be accountable and learn to be responsible for your own life, mga kapiksi. Alright? Okay, so Aquarius, sobrang ganda ng reading mo for 2024. Yes, may mga negative, pero i-accentuate natin, i-highlight natin yung mga positive, guys. Kaya nga pinapamain ko sa inyo sa comment section yung mga positive para yun yung i-highlight nyo for 2024. And pwede nyo tong panoorin paulit-ulit, guys, sa 2024. Panoorin nyo now, panoorin nyo bago matapos yung 2023, pagpasok ng 2024, and for the rest of 2024, kung gusto nyo every month, panoorin nyo para ma-remind kayo, no? Dun sa energy, lalo na yung mga positive energies, mga kapiksi. Alright? Okay. Pwede nyo rin guys, ito bubunot pa tayo dito ng 3 cards para sa mga, tingnan natin kung ano yung mga paparating, no? Pagpasok ng 2024. Ayan, lumabas agad. Meron tayong mga pampaswerte subliminals, guys. Pampaswerte sa negosyo, sa trabaho, sa pera, sa buhay. So, pakinggan nyo yun para makatulong sa inyo for the rest of 2024. Meron din tayong mga relationship subliminals, no? Pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Sa mga gustong magkaayos ng relationship nila. Alright? So, happy family, guys. Maganda yung relationship nyo, no? Sa loob ng inyong tahanan, sa inyong pamilya. And pag sinabing family, guys, hindi lang yan sa ating immediate family na kadugo. Sometimes yung mga kaibigan natin, katrabaho natin, kapitbahay natin, ganyan, tinuturing din natin silang kapamilya natin. So, make sure na maganda yung inyong family ties, bonding, ganyan. Make sure na you spend more time, quality time with your family. Wag na wag silang i-take for granted. At the end of the day, tayo yung magtutulungan, tayo yung magkakasama sa buhay. Alright? Cornucopia, guys, nakuha natin to ng in reverse, no? So, maaaring nagkakaroon ng konting blocks sa blessings, pero tawag dito, kailangan nyo lang maging receptive, guys, sa mga blessings. Okay? Ibig sabihin, always appreciate, always say thank you sa mga blessings na na-experience nyo para talagang pumasok siya, mawala yung mga kailangan yung
alisin guys yung mga negative emotions nyo. Ito ay reminder na alisin yung mga negative emotions, galit, anger, hatred, grudges, mga resentment, yung mga pagrereklamo, number 1 guys. Wag kayong magrereklamo sa buhay. Avoid stating negative statements like, ang malas ko naman, wala akong pera, ang hirap-hirap ng buhay. Yan. Yung mga statements na ganon, iwasan nyo mga kapiksi dahil yun yung nagsisilbing block sa mga blessings sa buhay nyo. Okay? Instead na ganon yung sabihin nyo, be grateful, no? Thank you sa mga blessings, salamat sa mga pagkain, salamat sa biyaya, salamat sa sweldo, ganyan, whatever, kung ano man yung things you're grateful for. Alright? And take time mga kapiksi na magplano, no? For 2024, planuhin mga kapiksi yung mga next course of action mo, kung ano yung mga goals mo, if may mga nais kang ma-achieve sa buhay mo, planuhin mabuti bago mag-execute para maiwasan na mapahama ka, and make sure na may mga backup plans ka din guys. Alright? Okay. So, comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo sa mga messages. Super nice, super ganda. If hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin itong ating pick a card version ng 2024 kapalaran. Baka nandiyan yung energy mo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.